Magandang araw mga sangkay, ito share ko sa inyo yung recipe ko ng aking cornbread. So bali, bago tayo magsimula ay paki-like at share itong ating video at paki-follow na rin po ng aking page. So yan, bali kung gusto mong matutunan ng itong ating recipe ay panoorin mo lamang yung ating video simula hanggang dulo. Huwag kang magka-fast forward sangkay ha, nang sa ganoon ay masundan mo po ng maayos. So yan, simulan na po natin. Ito na yung ating mga simpleng ingredients na kailangan. So yan, asukal, maglagay lang tayo ng vanilya, asin, powder milk, sunod ay tubig. Maglagay na rin tayo ng shortening at margarine. So ayan, bali mga simpleng ingredients lang yung mga sangkay. Kung sakaling gagawin nyo to ay madali nyo lang mahahanap yung ating mga ingredients sa mga pamilihan. Next ay harina. Sunod natin ay papalsa natin, yeast. At maglagay na rin tayo ng baking powder. So ayan mga sangkay, double check nyo yung mga ingredients sa inyong nilagay bago nyo paghalu-haluin itong ating mga ingredients, bago nyo buuhin itong ating masa. Ito nga palang ating masa is semi-hard po ito. Hindi nyo mapuporma ng maayos yung ating cornbread kapag malambot yung ating masa. So yan, ganyan po katigas yung ating masa ha. Bali gagamitan natin to ng dough roller para mas mabilis natin mapakinis. Kung sakaling magmamano-mano kayo ay medyo mahirap po itong mga sangkay dahil matigas po itong ating masa. At ito na nga mga sangkay, kung sakaling meron tayong dough roller ay mas madali yung ating pagpapakinis ng tinapay, lalong-lalo na kung maraming masa ang ating papakinisin. At pagkatapos natin mapakinis, ay i-portion muna natin. Bali bawat putol nga pa na itong ating masa ay 45 grams. So bali nasa sa inyo po mga sangkay kung gaano kabigat o gaano kalaki ang inyong putol itong inyong gagawing cornbread. So ayan, bali unang step natin sa pagporma, ito gagawin natin parang cone. Yan, panoorin nyo na lang sa video, tingnan nyo na lang sa video. So bali inuulit ko, kung sakaling gagayahin nyo itong ating recipe ay wag na wag po kayong mag-fast forward, nang sa ganun ay wala kayong mamiss na mga step sa paggawa nitong ating simpleng tinapay. Take note mga sangkay, kung sakaling master baker ka na at magaling ka na, hindi para sa yung video na to ha. Ang video na to ay para lamang sa mga gustong matuto or sa mga nagsisimula pa lamang sa paggawa ng iba't ibang klaseng simpleng mga tinapay. At next step natin mga sangkay ay ayan. Kung mapapansin nyo is dinaan natin sa dough roller. Bali, ninipisan lamang natin yung ating pinorma na parang cone. Pero kung sakaling ayaw nyo idaan sa dough roller, eh, pwede naman po kayong gumamit ng rolling pin. So bali dito ko na lang dinaan sa dough roller mga sangkay para mas mabilis. Next step natin, pupormahin na natin yung ating cornbread. At ayan, panoorin nyo na lamang po yung, ng mabuti yung sa video natin kung paano ko nga ba pinorma itong ating cornbread. So bali, itong ating cornbread mga sangkay, baka may magsabi naman bakit tinawag na cornbread, wala namang mais. At para naman sa kumpletong ingredients na ating ginamit dito ay puntahan nyo na lamang po sa ating caption. Diyan ko na lamang pilalagay yung ating mga ingredients na ating ginamit. At dyan na rin po sa ating comment section, puntahan nyo na lang mga sangkay. So bali, ito pa mga sangkay, tutok yung ating video para mas makita nyo yung pagporma ng ating cornbread. So ganyan lang kasimple mga sangkay oh. Kung sakaling hindi nyo makuha ng maayos, ay gawa ulit kayo, forma ulit kayo ng ganito, cornbread. At habang ginagawa nyo ito, matagal nyo nang ginagawa, ay makukuha nyo rin yung tamang pagforma nitong ating cornbread. Sa una is normal lang talaga na mahirapan magforma, lalong-lalo na kung medyo mahirap formahin. Lahat naman nagdaan sa ganyan mga sangkay. Kahit na ako mga sangkay, aminado ako, nung una talagang hirap na hirap ako magforma sa mga ganitong tinapay. Pero ngayon, syempre, dahil lagi na natin ginagawa, ay masasanay talaga tayo kung lagi na natin ginagawa. Kaya tsaga-tsaga lang tayo mga sangkay, lalong-lalo na sa mga nagpa-practice, lalong-lalo na sa mga gustong matuto pa lamang o nagsisimula pa lamang sa paggawa ng mga simpleng tinapay. So bali, ito nga palang masa natin is kalahating kilo lamang ito. Kung sakaling marami ito para sa inyo, pang merienda lang gagawin nyo, gusto nyo is 1/4 kilo lang gagawin, ay hatiin nyo na lamang po lahat ng sukat ng mga ingredients na aking ilalagay dyan sa caption para makagawa kayo ng 250 grams lamang or 1/4 kilo ng harina. At kung sakaling gagawin nyo naman ito para pang negosyo, ay wag na wag nyo kakalimutan na mag-costing. Isa sa pinaka-importanting part ng pag-negosyo ay ang pag-costing kahit na anong negosyo mga sangkay. At eto na nga, pagkatapos na natin maporma ay paalsahin muna natin ng ilang minuto bago natin isalang. At after 40 minutes ay banyahan muna natin ng evap milk bago natin isalang. So ayan, isasalang na natin mga sangkay. Ang init ng ating oven dyan is 180 degrees Celsius. Sinabay na natin sa ibang tinapay para hindi sayang yung init dahil dalawang tray lang naman ito. At lulutuin lamang natin ito ng 16 to 18 minutes. So bali after 16 minutes mga sangkay ay alisin na natin sa oven. So bali kung sakaling mas mapula pa dyan ang gusto nyo ay pwede po kayo mag-extend ng oras sa pagluluto. At ito na yung ating finished product. Sana po makatulong sa inyo at ating video. Huwag na huwag nyo kakalimutan mag-like at share ng ating video. At pakifollow rin po ng ating page. Thank you for watching. See you on my next video.